Alam niyo na ba ang trending ngayon, guys? Ako hindi ko pa alam. Okay. Hello, guys. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat for today's. Huwag mo sabihin for today's. For today video. Ayan. Hindi, guys, ito. Gawin nating reaction video. Itong nangyari sa... Ito. Panoorin nyo, guys, ito. Ayan, kung nakikita nyo sa taas, yan, panoorin yung video na yan, di ba? Okay, panoorin nyo. Sigurado, maraming mga tao at nakaka-relate nito at trending ito ngayon sa social media, guys. Kung panoorin nyo yan, di ba? Panoorin nyo yan. Panoorin nyo. Okay? Kumbaga, ano yan, guys, trending siya ngayon sa social media at nabalita pa siya na ikakasal nga siya. Ang kwento kasi niyan, guys, ganito po yung kwento niyan. Ang pagkakaalam ko, based on sa source na nabasa ko, okay, huwag niyo akong i-bash kasi kung ilang binabasa ko at kung may mali man ako, i-correct niyo ako, guys. Kasi ang nangyari daw, ang oras ng kanilang misa sa kasal is 8:30. Okay, nakipag-usap na sa secretary daw. And then, pagkatapos po, nasabi nung ninang na sabi niya daw na 9:30 daw yung start ng kasal nila. Kaya ang nangyari, dumating yung ikakasal ng alas 9. Pero meron pa pong nakasunod na schedule sa kanila ng 9:30. Diba? Dapat kung alas 8 yung start nila, dapat tapos na sila, di ba? Kaso ang problema, guys, kaya nagalit si father na sinabi niya na bigla na lang pumasok yung father na di ba, nagsalita na siya. Tapos yung bride wala pa siya sa mismong di ba? O, di ba? Ang laking kaisipan sa ating, pero hindi tayo pwede mag-judge kung anong nangyari kasi wala tayong karapatan. Kasi hindi natin siya pwedeng i-bash yung father, hindi natin i-bash yung kinakasal, di ba? May kasunod po siya ng 9:30 yung patay daw sa ceremony. Siyempre kawawa naman naghihintay sa labas, dapat alas 9, di ba? Kung yung kasal alas 8, tapos alas 9 matatapos, at least may excess pa na may pa si father na ibe-bless niya pa yung patay sa ceremony niya pa, di ba? O di ba? Ang laki ng difference, guys. Kaya hindi pwede tayo maghusga kasi nga hindi natin alam kung anong nangyari doon sa sitwasyon na yun na nangyari doon sa, hindi ko nagkakamali, sa yata to, sa Negros Oriental, tama po ba? Kung i-correct nyo ako dyan sa baba kung tama po ako. Yun lang, guys, binis ko siya sa mga article, sa mga nag-comment sa akin. Yun, sabi nila ganun nga daw. Pero hindi po tayo pwede mag-judge kasi wala tayong karapatan mag-judge kung ano nangyari. Kumbaga, ang makakasagot po niyan sa mga tamang kaisipan, tamang komento at tamang paliwanag ay si father at saka yung secretary or sino man yung si kinakasal or si ninang. Okay, sila lang makakasagot niyan, hindi tayo pwedeng sumagot. Okay, yun lang po, guys, pero ang palagay ko dito, linawagin muna natin lahat kung anong oras tayo talaga ikakasal, kung anong oras ikakasal, yung schedule, yun ang importante dyan. Linawin nyo muna at makipag-coordinate kayo sa mismong sekretarya. Dapat mismong ikakasal ang makipag-coordinate, hindi yung ninang. Di ba? Yun lamang po, guys. Maraming salamat. Thank you for watching. Paki-follow, guys, ha. Paki-follow, guys. Thank you.